Aba, ngunit pinili, yun ang title ng homily ko ngayong umaga. Aba, pero pinili pa rin. Ito yung translation ko sa motto ni Pope Francis sa kanyang pagka-obispo. Nakasulat ito dun sa kanyang eskudo. Yun ho ang eskudo, coat of arms ng isang obispo. Usually, yung kanyang motto o slogan nakasulat. Alam ninyo yung aking motto ay kenosis. Kay Pope Francis, ang motto niya sa Latin ay miserando atque eligendo, na kung tatagalugin ko ay aba, o hamak, o makasalanan, pero pinili pa rin. At parang ito ang tema na tumutuhog sa tatlong pagbasa natin sa araw na ito ng 5th Sunday of Ordinary Time. Aba. Hindi yung aba na pagkabigla. No? Aba, hindi ganun. Aba, na ang ibig sabihin, pwede ring ang kahulugan sa Tagalog ay hindi karapat-dapat. Hamak. Aba. As in, ang inyong abang lingkod. Ang abang alipin. Kuminsan, di ba? Parang pag nagpapahayag tayo ng kababaang loob, imbes na sambitin natin ang sarili natin, sabihin natin, ang inyong abang lingkod. So, tatlong karakter, parang tinutuhog ng temang aba pero pinili. Sa first reading natin, si Prophet Isaiah. Sa second reading natin, si St. Paul. At sa gospel reading natin, si St. Peter. Pare-pareho sila ng sinasabi. Makasalanan akong tao, pero pinili niya ako. Ito ang misteryo na gusto ko sanang pagnilayan natin sa araw na ito. Alam niyo po sa Biblia, sa lahat ng kwento tungkol sa pagtawag ng Diyos para sa isang misyon, yung taong pinipili, yung isinusugo o hinihirang ng Diyos ay napapaatras. Parang nabibigla sa pagkakatawag o pagkakapili sa kanila. Sa totoo lang ho ganoon din ang naramdaman ko noong tinawag ako sa Roma at binigyan ako ng singsing ni Pope Francis at isinama ako sa 120 cardinals na pipili sa susunod na Santo Papa. Matinding pagkabigla. Kung i-describe ko, ang pumapasok sa isip ko yung painting noong sikat na painter na si Caravaggio, isang Italianong pintor. Gumawa siya ng painting ng The Call of St. Matthew, the tax collector, na kilala bilang public sinner. Pinaint ba naman niya yung eksena na dumadaan si Jesus, tapos huminto siya sa tapat ni Matthew. At yung sandali mismo na tawagin si Matthew, itong makasalanan na tax collector na kilala bilang corrupt. Hinintuan niya at tinawag siya na makasalo sa hapunan. Ang ganda nung description ng pagkakabigla ni St. Matthew. Yung bang tipong nanlalaki yung mata, nakataas ang mga kilay, at nakabukang ganito ang bibig. Habang tinuturo ang sarili, parang ang ekspresyon niya, ho? Ako? Ganon din yung reaction ko nung akala ko nga joke Tapos pinadala sa akin yung YouTube, parang
video clip nung announcement. Tapos nung marinig ko yung pangalan ko, talagang ganyan din. Nanlaki yung mata ko eh. Malaki na talaga yung mata ko. Lumaki pa. Tapos tumaas ang kilay. At nakabuka ang bibig na, ako? Yung bang shocked? At doon sa painting ni Caravaggio, parang nababasa mo yung nasa kalooban ni St. Matthew. Parang gusto niyang isigaw kay Jesus, baka ho nagkakamali kayo. Baka ho hindi niyo alam kung anong klaseng tao ako. Hindi ho ako banal. Baka hindi ako yung hinahanap niyo. Ganun din ang reaction ni St. Peter. Leave me, Lord. I am a sinful man. You might want to look for someone else. Baka nagkamali kayo. Pero, ikaw na tumitingin doon sa painting, ang tendency mo tuloy, pagkatapos mo makita yung reaction ni St. Matthew, babalik ang tingin mo sa mukha ni Jesus. Tsaka mo palang makikita na merong smile. Parang nakangiti yung mga labi ni Jesus. At parang nakikita mo ang sagot niya. At ang sabi niya, oo, ikaw. Hindi ako nagkamali, ikaw. Pare-pareho ang sinasabi nitong tatlong karakter natin sa ating mga readings ngayon. Hindi naman ako pinili dahil mahusay ako. Hindi naman ako pinili dahil magaling ako, banal ako, o karapat-dapat ako. Anumang husay, galing, o kakayahan ang nakikita ninyo sa akin ay sa Kanya rin nanggagaling. Galing sa Kanyang awa, sa Kanyang habag na walang kondisyon. Dahil sa pagkamulat ko na mahal pala niya ako, kahit makasalanan pa akong tao, na pinipili pa rin niya ako kahit hindi ako karapat-dapat. Sa kabila ng pagiging hamak. Ganyan yung sinasabi ni Isaiah, ni St. Paul, at ni St. Peter. Alam niyo ho, ito yung konsepto ng Diyos na binago ni Jesus sa isang radikal na paraan. Binago niya ang pagtingin natin sa Diyos. Kasi si Jesus, alam niya, natakot tayo sa Diyos. Maliliit pa tayo, tinuruan na nga tayong matakot sa Diyos eh. Yung bang tipong, magpakabait ka, baka babarbecuehin ka sa impyerno, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Ewan ko ba, bakit ang hilig-hilig nating gawing panakot ang Diyos? Alam ni Jesus na inaakala natin na walang maliligtas kundi yung mababait lang o yung mga karapat-dapat lang. At walang mapapala ang sino mang pasaway at makasalanan kundi parusang impyerno. Kung ganyan pa rin ang tingin ninyo sa Diyos, nagkakamali kayo. Hindi totoo. Ang good news ni Jesus ay hindi totoong ganyan ang Diyos. Projection lang natin yan. Baka tayo minsan ganyan. Ito yung summary ng mabuting balita. Hindi niya ginagawang panakot ang Diyos para magbago ang tao. Kasi alam ni Jesus, mababaw lang yung pananampalataya na nakabase lang sa pagkatakot sa Diyos. Kung nagsisimba ka dahil takot ka lang sa Diyos, mababaw pa yan. Kasi darating ang sandali na mawawala din yung takot na yan. At pag nawala na yung takot at hindi ka na nagsisimba, ibig sabihin hindi mo talaga totoo yung pananampalataya mo.
Iba yung nagsisimba ka kasi namimiss mo siya. Parang kulang ang buhay mo pag di ka nagsimba. Kay Jesus, yung foundation ng pananampalataya ay love, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig na walang kondisyon. Hindi ating pag-ibig, kundi Kanyang pag-ibig, na ito lang ang pwedeng magdulot sa tao ng totoong pagbabago. Hindi mo mababago ang tao sa pamamagitan ng pananakot. Nakita na natin yan eh. Kahit anong ulit nilang sabihin, umayos ka dyan, mapapatay ka. Gagamit at gagamit pa rin yan ng droga kasi hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi nababago ang tao sa pananakot. Alam niyo, may kilala akong isang dalaga, napasubo siya sa relasyon sa boyfriend niya habang nasa college pa siya. Nabuntis sa pagkadalaga. At tinakbuhan pa siya nung nakabuntis sa kanya. Hindi naman pala talaga siya love. Ay, grabe ang takot niya sa parents niya. Takot siya na pagagalitan siya, na baka itakwil siya o palayasin siya. Pero laking gulat niya, pinatawad siya, tinanggap siya. Sinuportahan pa rin siya, inalalayan siya. At yun daw ang naging simula ng tunay na pagbabago sa buhay niya. Unconditional love. Kaya nakakalungkot talaga kapag ang nangingibabaw na konsepto ng tao sa Diyos ay Diyos na nakakatakot, laging nakabantay para manghusga at magparusa. Hindi yun ang image of God na binigay sa atin ni Jesus. Alam niyo ho, kapag nagigilty tayo dahil nakagawa tayo ng masama, okay lang yun. Mabuti yung nagigilty tayo kapag ang guilt natin ay nagiging dahilan para mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Minsan kasi, di ba, parang parents mo, pag nakagawa ka ng masama, nakita mo na nasaktan sila, minsan magigilty ka, sabi mo nga, pakasama ng ginawa ko. Bakit ko naman sila sinaktan ng ganyan? Tapos, dahil doon, mas mapapalapit ka sa kanila. Kapag ang guilt, nilalapit tayo sa Diyos, galing sa Spirit, good Spirit yan, sa Holy Spirit. Kapag sa pamamagitan ng pagkabagabag natin ng kalooban, ay natuto tayong magpakumbaba at humingi ng tawad at magbago, very good yan. Pero, kapag feeling guilty ka at ang parang naririnig mo sa puso mo ay ganito, ang sama-sama mo. Huwag ka nang pumasok ng simbahan. Ang kapal naman ng mukha mo. Nakakahiya ka. Nakakadiri. Kapag ganyan ang narinig mo, si Satanas yan. Galing sa demonyo yan. I call it negative guilt. Hindi lahat ng guilt ay sa Diyos galing. Some of it galing kay Satanas. Kaya nga yung iba dahil sa tindi ng guilt nagpapatiwakal. Gusto ba ng Diyos yun? Hindi. Kaya ewan ko kung bakit ang misa ay madalas ginagawa nating parang isang exclusive meal for the righteous and the worthy. Mas gusto ko yung description ng isang Bible scholar na si Frank Maloney sa Eucharistia. Ang sabi niya, the Eucharist is a body broken for broken people like you and me. The more broken you are, the more you need the Eucharist. Hindi naman ito gantimpala sa mga banal lamang. Hindi naman sarili natin ang magpapabanal sa sarili natin.
Siyang nagpapabanal sa atin. Sa Kanya, sa Diyos, sa Panginoon, sapat na yung lumapit tayo at magpakumbaba. Sapat na yung sa simula ng misa, totoong aminin natin. Totoong umamin tayo na tayo'y nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, na tayo'y maraming mga pagkukulang. Hindi pwedeng punuan ng Diyos ang nagmamalaki. Bukod tanging yung kayang umamin ng kakulangan, yun lang ang pwedeng punuan ng Diyos. Sapat na sa Diyos, pag tinaas ng pare, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sapat na sabihin natin ng buong kababaang loob, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, alam ko, gagaling na ako. Huhusay ang pagkatao ko. Bubuti ako. At lahat ng maganda, magaling at totoo na nilikha mo sa akin ay totoong mamumukadkad, mamumulaklak at magbubunga para sa nakararami.